Muling nagmuni si Legion at inilarawan kung gaano kahanga-hanga ang sakripisyong ginawa ng iskolar. Sinabi niyang napakalaking bagay ang paghiwalay nito sa kabihasnan at paninirahan sa kabundukan para lamang mapanatili ang kanyang mga lihim. Sa mga sandaling iyon, lumitaw si Mayango mula sa dilim at malamig na sinaway si Legion dahil sa panghihimasok ng walang paanyaya sa kanyang pribadong tirahan. Habang nagsasalita, isang kakaibang sandata na hugis pinsel ang biglang lumitaw sa kanyang kamay, na worry handang magsulat ng kaparusahan. Mayabang na idineklara ni Mayango na tuturuan niya si Legion ng matinding aral tungkol sa wastong asal. Mula sa dulo ng kanyang sandata ay lumabas ang nakakakilabot na pulang enerhiya. Mabilis na nakilala ni Legion ang kakaibang armas at tinawag itong isang Judge's Quill. Sa mapanuyang tinig, tinanong niya kung iniisip ba ni Mayango na isa siyang marangal na iskolar kahit gumagawa ito ng mga bagay na malayo sa dangal. Hindi natinag si Mayango at mariing sinabi na ang kanyang pangunahing layunin ay patahimikin ang mapangahas na bibig ni Legion. Kaagad niyang iginuhit ang brush, at mula rito'y lumabas ang malakas na enerhiyang dumurog sa lupa, kasabay ng paglipad ng mga wala ng malay na bantay na nakahandusay sa paligid. Hindi nag-aksaya ng oras si Legion. Sa isang iglap ay lumitaw siya sa likuran ng iskolar, hawak ang espada na handang tumama sa ulo nito. Ngunit nakahanda si Mayango at mabilis na ikinilos ang Judge's Quill upang salubungin ang papalapit na atake. Umalangaw-ngaw ang matinis na tunog ng bakal na nagbanggaan, palatandaan ng kahusayan ni Mayango na lampas sa kayang ipakita ng kanyang mga bantay. Napaatras siya mula sa tindi ng sagupaan, ngunit nanatiling nakatayo at matatag. Sa kabilang panig, marahang lumapag si Legion, hindi natitinag ang balanse. Kapwa sila napatigil at nagmasid sa isa't isa. Ang tinaguriang iskolar na matagal nang nagkukubli sa kabundukan ay humarap ngayon kay Legion, isang ipinanganak na prodigy. Tahimik na pinuri ni Legion sa kanyang isipan ang kakayahan ni Mayango, kasabay ng panghihinayang na nasasayang lamang ang ganoong talento sa pagkakakulong sa isang liblib na bundok. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Legion, senyales ng tumitinding kuryosidad. Inisip niyang tiyak na may mga mahalagang lihim sa loob ng kubo ng iskolar, mga lihim na handa nitong ipaglaban ng todo. Sa kabilang panig, nanatiling kalmado si Mayango at may pang-uuyam pang sinabing wala siyang matatagpo ang anumang bagay sa lugar na yon. Kung nais ni Legion, maaari niyang tuklasin hanggang sa huli. Agad na sumugod si Mayango, itinutok ang matulis na dulo ng kanyang sandata sa dibdib ni Legion. Mabilis itong naiwasan ng mandirigma at mariing binanggit ang tiyak na target ni Mayango, ang kanyang dibdib mismo. Saglit na namangha ang iskolar kung paano nananatiling kalmado ang kalaban sa gitna ng labanan. Gayunman, agad niyang ipinagpatuloy ang malulupit na atake, tinutumbok ang mahahalagang acupoints mula sa 100 meetings hanggang sa spirit platform. Ngunit bawat galaw ay madali lamang naiwasan ni Legion, sabay pagkilala at pagtukoy pa sa bawat puntong pinuntirya. Nang sinubukan ni Legion na sumagot ng kontra-atake, nagawang umiwas ni Mayango sa manipis na pagitan. Sa puntong iyon, mapang-asar na sinabi ni Legion na kung alam na niya kung saan tatama ang mga atake, kailanman ay hindi siya papayag na tamaan sa mga iyon. Bigla niyang tinalikuran ang paglalaro at buong seryosong sumugod. Nagbanggaan ang dalawa sa matinding palitan ng mga atake. Pinanatili ni Legion ang malinis at tiyak na galaw, na para bang naglalaro lamang siya. Sa kabilang dako, unti-unting nawalan ng kontrol si Mayango at sa kanyang pagiging padalos-dalos ay nagbigay ng puwang para kay Legion. Agad na naitabig ni Legion ang Judge's Quill at walang alinlangan na pinakawalan ang isang malupit na hiwa. Isang matalim na diagonal na sugat ang bumuka sa dibdib ni Mayango, dahilan upang siya'y lumipad pabagsak mula sa bubungan at bumagsak ng malakas sa isang malaking bato. Habang naghahabol siya ng hininga, nakatayo si Legion sa ibabaw at mapanuyang tinanong kung ang tinuturo ba ng iskolar ay ang sining ng pagtakas kaysa wastong asal. Nag-apoy sa galit si Mayango at mariing sumigaw na manahimik si Legion. Napagtanto ni Mayango na hindi sapat ang lakas para pigilan ang kalaban. Buo ang kanyang loob na kailangan niyang hadlangan si Legion na makapasok sa bahay, kaya't nagpasya siyang gumamit ng desperadong huling hakbang. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo papasok, hindi nag-aksaya ng oras.
Samantala, mas lalong na-excite si Legion at walang alinlangang sumunod. Habang hinahabol ang scholar, patuloy niyang tinutukso ito dahil sa lantad na pag-akit sa kanya papasok ng kubo. Hindi na siya pinansin ni Mayango at agad na naglaho sa loob ng pintuan. Hindi nagtagal, tahimik na pumasok din si Legion, tinatanggap na kung pain man yun o hindi, wala siyang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Pagkapasok ni Mayango sa loob ng bahay, biglang nagliwanag ang mga formas yung nakabaon sa estruktura. Kumislap ang mga masalimuot na simbolo sa mga haligi, sa mga dingding, sa sahig, at maging sa kisame. Ngunit walang bakas ng takot si Legion nang tumapak sa loob, malinaw at tiwala ang kanyang isipan. Ipinahayag niya sa sarili na hindi siya kayang ikulong ng ganoong uri ng porma sayon, lalo na kung ito'y gawa lamang ng isang pangalawang antas na scholar. Saglit niyang pinagmasdan ang kumikislap na bitag, at sa halip na kabahan ay naramdaman pa niya ang pasasalamat, dahil kusa siyang pinapasok ni Mayango sa puso ng misteryosong lugar na yon. Samantala, sa kabilang panig ng silid, tahimik na kinokonsentre ni Mayango ang kanyang lakas at itinutuon ito sa Judge's Quail. Ginamit pa niya ang dugo mula sa sariwa niyang sugat upang dagdagan ang kapangyarihan ng kanyang sining. Malamig niyang inisip kung gaano katagal kakayanin ni Legion na magkunwaring kalmado sa loob ng bitag na kanyang maingat na inihanda. Buo ang kanyang kumpiyansa na kapag tuluyang naaktiba, mahuhulog si Legion sa isang ilusyon na magpapahaba sa bawat sandali na parang walang hanggan, isang walang tigil na paakit ng mga nakapangangilabot na guni-guni. Sa kanyang puso, umusbong ang matinding kasiyahan at pagmamataas. Hindi siya makapaniwala na kusa pang pumasok ang kabataang prodigy sa kanyang patibong. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Mayango, nanatiling hindi naaapektuhan si Legion. Walang alinlangan siyang sumugod, ang espada'y nakataas at handang ibagsak sa ulo ng scholar. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Legion ang unti-unting pagkawala ng kumpiyansa sa mukha ng kalaban. Malamig niyang ipinahayag na ang mga mababang uri ng porma sayon ay walang silbi laban sa isang tulad niya. Doon lamang lubos na naunawaan ni Mayango ang mapait na katotohanan, malayong malayo ang lakas ni Legion sa kanya. Bumagsak ang espada ng prodigy na may nakabibinging puwersa, at sa pagbagsak nito sa sahig ay sumabog ang napakalakas na enerhiya. Gumuho ang buong porma sayon, nabasag ang sahig, at kapwa silang nahulog pababa sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng kanyang malinaw na bentahe, pinili ni Legion na huwag tapusin agad ang buhay ni Mayango. Pinabayaan niyang manatiling buhay ang scholar kahit pansamantala lamang. Samantala, sa tahimik na Divine Wind Manor, malayong malayo sa kaguluhan ng bundok, nagpapatuloy ang katahimikan. Gayunman, sa puso ni Suron, may bumabagabag na hindi niya maalis habang nakatitig siya sa isang marikit na painting ng tanawin. Malalim ang kanyang pag-iisip tungkol sa mga nagdaang pangyayari. Naalala niyang noong bumisita siya sa Righteous Alliance, malinaw na sinabi ng mga opisyal na imposibleng si Pinuno Jiang ang gumawa ng kasong ibinibintang sa kanya. Ngunit dahil kabilang si Lai Hanjiang sa isang pamilyang malapit sa makapangyarihang Northern Heaven Supreme Family, maingat nilang iminungkahi na mas nararapat kung si Suron na mismo ang humawak ng maselang investigasyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Suron ang pagdating ni Mung bago pa ito kumatok. Mahinahon niya itong tinawag papasok. Pumasok si Mung, na ngayoy tila ganap ng nakabawi at muling nakakaharap si Suron. Napansin ng pinuno ang kanyang kalagayan at sinabing mas maayos na siya kumpara sa huli nilang pagkikita. Mapagpakumbabang humingi ng paumanhin si Mung dahil sa pag-aalala at marangal na nagtanong kung bakit siya ipinatawag. Saglit na nag-alinlangan si Suron bago aminin na nakausap niya si Legion ilang araw na ang nakalipas. Agad itong nakaagaw ng atensyon ni Mung, kaya nakinig siya ng mabuti. Ipinaliwanag ni Suron na hindi iyon maituturing na isang simpleng pag-uusap, bagkus ay isang mariing pagtutol laban kay Legion, na halos hindi niya binigyan ng pagkakataong magsalita. Aminado si Suron na noong panahong iyon, abala ang kanyang isipan sa pag-aalala na baka muling maghasik ng karumal-dumal na pagdanak ng dugo si Legion sa mundo ng martial arts. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang mga sinabi ng binata, lalo na ang mapait nitong pahayag tungkol sa pagtalikod ng buong martial world sa tunay na kabutihan at katarungan.
Sumakit ang puso ni Suron sa pag-iisip sa hirap na dinanas ni Legion, isang napakabatang nilalang na gumagala mag-isa sa mapanupol na daigdig na yon. Noon, naniniwala siyang tungkulin niya bilang ama at guru na maghintay lamang at bigyan ng espasyo ang anak hanggang kusa itong magbukas ng loob. Dahil dito, hindi niya kailanman tinanong si Legion tungkol sa mapapait na karanasang tiyak na pinagdaanan nito. Ngayon, malungkot niyang napagtanto na kahit itanong pa niya, marahil ay hindi kailanman isa sa puso ng anak ang buong katotohanan. Dahil dito, ipinatawag ni Suron si Yang, ang tapat na tagapagbantay na palihim na sumusubaybay sa bawat hakbang ni Legion mula nang ito'y umalis ng kanilang tahanan. Mapait na inamin ni Suron ang kanyang matinding lungkot at pagkadismaya, isang ama na walang magawa para maunawaan ang mga pinapasa ng sariling anak. Unti-unting naunawaan ni Mung ang tunay na bigat ng mga alalahanin ni Suron. Inihanda niya ang sarili para sa mas malalim na pag-uusap. Sa wakas, mahinang inamin ni Suron ang masakit na katotohanan, hindi niya lubos na maunawaan kung ano ang nangyari upang iligaw si Legion sa isang mapait at marahas na landas. Samantala, sa bahay kung saan naglaban ng matindi sina Legion at Mayango, unti-unting hamupa ang alikabok. Ang paligid ay nanahimik matapos ang nakapangangilabot na pagsabog. Mula sa mga guhit ng pagkawasak sa itaas, dahan-daang sumilip ang liwanag ng buwan, bumaba sa bagong nabunyag na ilalim ng gusali. Doon ay nakatayo pa rin ang dalawang mandirigma, magkatapat sa gitna ng hindi tiyak na resulta ng kanilang banggaan. Si Mango ay nakabulagta sa malamig na sahig, hirap na hirap huminga habang ang kanyang isipan ay hindi pa rin makaagapay sa matinding lakas ng huling atake ni Legion. Sa kanyang ibabaw, nakatayo si Legion ng kalmado at malamig, at mariing sinabi na sinadya niyang huwag patayin ang iskolar. Naniniwala siya na maaaring may pakinabang pa rin ang taong natalo. Tahimik na pinag-isipan ni Legion ang napakaraming tanong na nananatiling walang kasagutan, mga bagay na lalong nagpalalim sa kanyang pagkamausis sa tungkol sa mga lihim na mahigpit na itinatago. Ngunit higit pa roon, naramdaman din niya ang isang nakabibigat na presensya, ang malinaw at matapang na amoy ng dugo na nananatili sa paligid, tanda ng isang mas madilim na sikreto na nakabaon sa mga silid na iyon. Samantala, sa mapayapang katahimikan ng Divine Wind Manor, nagpatuloy ang mabigat na pag-uusap ni Namang at Suron. Hayagang inamin ni Mung na kahit siya mismo ay hindi lubos na nauunawaan ang iniisip o nararamdaman ng kanyang batang amo. Gayunman, maingat niyang ibinunyag na may ilang hinuha at piraso ng pagkaunawa siyang posibleng makapagpaliwanag sa kaloob-loobang kalagayan ni Legion. Maingat na ipinakiusap ni Mung na ang sasabihin niya ay ituring lamang ni Suron bilang isang tsismis na nadinig sa pagkakataon, at hindi bilang direktang pagbubunyag. Ipinaliwanag niyang may malalim na dahilan kung bakit ganoon na ang naging pamamaraan ni Legion. May isang pangyayari, isang lihim na trauma na kanyang naranasan, na lubos na nagbago sa kanyang pagkatao. Matindi ang paniniwala ni Mung na ito ay bagay na dapat maunawaan ng isang ama. Sa wakas, buong bigat ng damdamin ay nakiusap si Suron na ibunyag ni Mung ang nangyari sa anak na minsang nakilala niya. Naalala ni Suron ang kabataan ni Legion, isang masayahin at walang kapintasang bata na tumitingin sa mundo bilang isang payapang laruan, inosente at hindi nadadapuan ng dilim. Ngunit ang inosenteng iyon ay tuluyang naglaho matapos ang 10 taon ng paglalakbay ni Legion sa malupit na mundo ng martial arts. Sa kanyang pagbabalik, isang malamig at mabagsik na katauhan ang humalili, biglang nagising ang nakatagong madilim na katuroan ng kanyang ina, isang demonyong kultibasyon na unti-unting kumitil sa kaluluwa ni Legion.